Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, humanda kang siya ay salubungin. Jesus is Coming Again program. Inyong makakasama at mapapakinggan ang kilalanang tagapagsalita sa ating Jesus is Coming Again program. Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. Comes through the gate. All the King is coming. The King is coming. I just heard the trumpet sounding. Okay. All right. Nandito na po tayo sa ating Jesus is Coming Again ministry. Atin pong inanyayahan ang ating mga kapatid, sino man sa inyo ang interesado magkaroon, mga kapatid, ng ating USB, kayo po ay akin pong ibig paglingkuran. Ito po ay malaking tulong para po sa inyong mga Bible study, personal na pag-aaral, pagtuturo, pangmadlang pagtuturo o pangangaral, o kaya sa pamagitan din ng katulad nito. Ang laman po ng 64 gigs, mga kapatid, yan po ay nandyan ang 28 Fundamental Beliefs of the Seventh-day Adventist. Naka-video po yan. 28 Fundamental Beliefs of the Seventh-day Adventist, question and answer. At ang chain Bible marking at mga PowerPoints. Ang mga PowerPoints, mga kapatid, na tinutukoy natin, katulad po nito, yan po ang mga PowerPoints. Ang aking mga kaibigang mga pastor, sila po ay nag-request din naman na sila po ay pagkalooban nito, kaya po atin silang pinadalhan. Atin pong pinasasalamatan at atin din pong binabati. Anyway, mga kapatid, sa mga USB na gusto po magkaroon ng USB, meron na lang pong 3, 4 na lamang ang natira out of 30. Out of 30, 4 na lamang ang natira, mga kapatid. At kung gusto po nyo magkaroon yan, kayo po ay akin pong inanyayahan na kayo po ay mag-message po sa akin. Ang tinawag, Iglesia ni Cristo. Mga kapatid, sa kanyang programang ito, ay hindi ko pa po napanood talaga buong buo. 1/4 pa lang, marami na akong pwedeng masabi, marami na tayong mga nangapansin. Ito po, mga kapatid, ay gawin nating series ito. Hindi lamang ito, kundi atin pa pong pag-aralan sa susunod na pag-aaral ang mga karugtong pa nito, mga kapatid. Sapagka ngayon, akin lang muna pong kinuha ang 15 o 20% sa kanyang sinasabi, atin po itong kinukote at atin pong pag-aralan din po ngayon. Bakit ko po ito napili? Una, ito po, mga kapatid. Si kapatid na Byron Suratos ng Iglesia ni Cristo, siya po ay nag-discuss at ang title po ng kanyang programa, Ang Pagbubunyag. So, kanya pong ibinunyag ang alam niyang katotohanan. Ako naman natutuwa sa mga membro ng INC, mga kapatid, sapagkat hindi katulad po ng dating daan. Sorry na lang po, dating daan. Mga taong nagmumura ng harap-harapan talaga. Dito ang ating pag-uusapan, purely kaalaman. Purely kung anong katotohanan, purely mga salitang nasa Biblia. May iba-iba man ang atin pong kinalalagyan, pero mga kapatid, nararapat lamang natin pong ituwid ang mga mali na mga aral, lalo tigit kung ang kanilang pagbubunyag ay pagbubunyag ng wala naman sa lugar o wala sa katotohanan. Yan po ang ating pag-aralan. Ang kanya pong video ito, tayo nagkaroon ng screenshot na kung saan isa sa akin pong nakitang dapat bigyang pansin at nakapukaw pansin ay ito. Iginigiit ng mga sabarista. Talagang tuwirang tinutukoy niya ang mga sabarista o mga Seventh-day Adventist. Yan po ay kanyang binabanggit sa kanyang video. Ganun pa man, akin po nung sabi, nating personal, ang mga tao na nagtuturo ng alam nilang totoo, sabihin ninyo. At ako naman, sa aking pagkaunawa kung ano ang katotohanan at sabi ng Biblia, sasabihin ko rin, mga kapatid, walang dagdag, walang bawas, walang pasubra, wala pong kulang. Kung ano lamang ang katotohanan. Kung inyong makita, mga kapatid, sa itaas, may billboard po dyan. But on the 7th day, he rested. Kinuha nila at pinicturan nila. Makita nyo sa bandang kanan, mayroon po diyang logo, mahal kong mga kapatid, ng Seventh-day Adventist. In short, ang kanya talagang tinutukoy ay ang Seventh-day Adventist Church.
So meron siyang programa, natin din po namang tinutuluhan o binigyan natin ng title na Ang Pagtutuwid sa Programa at topic ng INC, ang pagbubunyag. Yan po yung kanilang programa. Ang sabi pa niya diyan, iginigiit ng mga sabarista ang Sabat. Sa bandang gitna, sa ang background po ay kulay pula, meron pa akong inilagay diyan mga kapatid. Ang inilagay ko po ay, totoo nga ba? Totoo nga ba, mga kapatid, ang kanyang mga sinasabi? Una, nilabag daw ni Jesus ang Sabat. Ikalawa, hindi nangilin si Jesus at ang mga Kristiyano sa araw ng Sabat. Note sa bandang ibaba, itong nilagay ko, maluwalhating itutuwid. Bakit mga kapatid sinabi kong maluwalhating itutuwid? Sapagkat mali ang kanyang paglalahad sa akala niya ay katotohanan. Dito atin pong titingnan ang bagay ito, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan. Now, atin pong bibigyang pansin ito at atin pong titingnan kung ano po ang sinasabi ng Biblia tungkol talaga dito sa bagay na ito. Okay? Now, atin pong titingnan mga kapatid ang mga puntong mga ito. Okay? Yan. Ang pagtutuwid sa programa at topic ng INC. Ito po, mga kapatid, ang mga punto. Wala akong idadagdag, wala akong ibabawas, kung anong sinabi niya at ginamit niyang PowerPoint. Mahal kong mga kapatid, yan lang po ang ating pagsasalo-saluhan. Ito po, kung gusto po ninyo itong panuorin ng buo, panuorin po ninyo sapagkat magandang episode din po naman ito. Wala tayo, mga kapatid, idadagdag dito o babawas, kundi kung ano lamang. Now, ito, atin pong tingnan. INC speaker said, ang argumento, ito daw ang dahilan kung bakit na tayo nangingili ng Sabat at itong dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy. Ang argumento ng Seventh-day Adventist ay ito. Sabi niya, bakit pa babanggitin ang Sabat sa bagong tipan kung totoong pinawi na ang utos na ipangilin ito sa panahong Kristiyano? Wasto kaya ang argumentong ito? So mga kapatid, ito po ang kanyang punto. Na kanyang ipinupunto na ang argumento ng Seventh-day Adventist daw ay ito. Bakit pa babanggitin sa bagong tipan ang Sabat kung ang kautusan nga, sakop doon ang Sabat, ay pinawi na. Kung pinawi, di sinsanay, di nabanggitin. So ang argumentong sinabi niya na ang argumento daw ng Seventh-day Adventist ay kung ang Sabat ay nawala na. No? Kung ang Sabat ay binanggit, I should say, sa bagong tipan, abay, mahalaga to. Anong ibig sabihin? Kung totoong pinawi, siya natin nabanggitin ang araw ng Sabat. Ay binabanggit eh. So, ang argumento ng Adventist, ganon. Akin lang pong gustong bigyan ng personal na mensahe ang ating kaibayo sa pananampalataya, si Mr. Suratos. Ito po, Mr. Suratos, kung inyo pong basahin ang 28 Fundamental Beliefs of the Seventh-day Adventist, hindi totoong argumento ng Seventh-day Adventist yan. Tingnan po ninyo, personal ninyong basahin ang 28 Fundamental Beliefs of the Seventh-day Adventist. Hindi yan argument ko, hindi yan argument ng mga kasama ko, hindi yan argumento ng Seventh-day Adventist sa kabuuhan. Kaya kung gamitin mong argumentong yan, na argumento daw namin, ay hindi totoo yan. Ang Sabat, kapatid, hindi sapagkat binanggit na riyan. Kundi talagang ipinag-utos ng Diyos yan, hindi lang basta binabanggit ang salitang Sabat. Kundi tinutukoy ng kasulatan kung ano ang tinatawag na Sabat. Kung ano ang ipinag-uutos ng Diyos na nasa Biblia. Atin pong tingnan mga kapatid, may note po ako sa baba. Totoong argumento nga ba ng isde ito or gawa-gawa lang ang argumentong ito? Ito masabi ko. Gawa-gawa lang ang argumentong ito. So dito to galing. Ang pagtutuwid sa maling pagbubunyag sa programang Ang Pagbubunyag. Bakit ko nasabing mali? Ito ang mga kadahilanan. Ito mga kapatid, una kong pinakita sa inyo. But on the seventh day, He rested.
So, kinuha niya ang billboard natin. So, ang sabi niya ay ginigit ng mga sabarista, believe his prophets. Mga kapatid, ito ang isa sa punto. Una, sabi niya, anya'y sabi daw ng mga Seventh-day Adventists, utos ng Diyos na ipangilin ng Sabat. Isang punto pang sinabi niya, binanggit daw sa bagong tipan ang Sabat. Di lang yon. Ang Sabat na binabanggit sa bagong tipan ay ano nga ba ito? Ayan. So yan yung mga argumento ang ating bigyan ng buhay, mga kapatid. Di lang po yon. Siya po'y naghango ng isang talata buhat sa Biblia na nakasulat naman sa aklat ng Juan 9, talatang 16. Ito ang dahilan na sinasabi niya na hindi po pinag-uutos ni Kristo ang araw ng Sabat na ipangilin. Bagkos ang ginawa ni Kristo ay kanya pong nilabag ang araw ng Sabat at hindi ipinangilin. Juan 9, talatang 16. Mas maigi ating basahin. Ang ilan nga sa mga Pariseo ay nangagsabi, ang taong ito'y hindi galing sa Diyos sapagkat hindi nangilin sa Sabat. Juan 9, ang talata ay 16. So sa talatang ito, mga kapatid, kanyang pinanghahawakan na hindi inutos ni Kristo na ipangilin ang Sabat, ano pa't sinabi ng talata na hindi nga nangilin si Kristo sa Sabat na tinatawag. So atin bigyan buhay itong talatang ito. Okay? So ito, mga kapatid, ha? Pansinin niyo. Ayon si said, hindi nangilin si Kristo ng araw ng Sabat, kundi sinira niya ito. No. Totoo nga bang sinira? Or totoo nga bang hindi sinangilin? Kapatid, hindi ibig sabihin, mabasa mo sa talata na si Kristo hindi nangilin, yun ang pakaibig sabihin ng talata na si Kristo mismo ay hindi nangilin. Bakit ko po nasabi yan? Pansinin niyo po. Yan po ay sabi ng mga Pariseo. Hindi yan sabi ni Kristo. Hindi yan sabi ng mga apostoles. Hindi yan sabi ng mga disipulo, ni mga unang Kristiyano. Galing lang yan sa bibig ng mga Parisiyong nainggit kay Kristo, gustong pumatay kay Kristo. Now, ginamit niya lang ang talatang 9, talatang 16, na hindi man lang niya binigay ang background. Bakit lumabas ang ganitong mga pananalita? Tumalon na lang siya agad sa talatang 16, hindi man lang ipinaliwanag ang 1 hanggang 15 ka mga talata kung ano ba ang nag-transpire na mga kwento dyan. Bakit ang mga Pariseo nakapagsabi na si Kristo hindi nangilin sa araw ng Sabat? Kapatid, kung honest lang tayo sa ating pag-aaral, hindi sapagkat yan ang iyong gustong paniwalaan at pananampalataya, abay, ating ibigay ang content at saka context. Ano bang immediate context ng mga talatang ito? Ano bang pinag-uusapan dito? Bakit ang mga Pariseo ang nagsabi at hindi mismo si Kristo? Ang punto 2, totoo bang sinira ni Kristo ang Sabat? Ikalawa, nangilin bang, hindi ba nangilin ang Panginoon ng araw Sabat? Kung mabasa mo diyan ang salitang hindi nangilin, tanong, galing ba ito sa Diyos mismong pananalita? O galing lang sa mga taong gustong pumatay kay Kristo? Ikalawang tanong, bakit ang mga Pariseo sinabi nilang si Kristo hindi nangilin ng Sabat? Anong dahilan? Kapwa naman sila Hudyo. Kita niyo, mga kapatid? Tingnan natin. Ito ang sabi niya. Sabi niya ni Mr. Surato, ipinauna na po namin sa inyo na, number 1, walang talata sa bagong tipan na ipinag-uutos ng Panginoong Jesucristong na ipangilin ang araw ng Sabat. Ayan, kapatid, ha? Kanya na pong ipinauna na walang talata na ipinag-uutos ni Kristo na ang araw ng Sabat na ipangilin. So ating sagutin, totoo nga ba ito? Ano bang sinabi at tinuringan ng kasulatan na tinawag dating katotohanan? Atin pong pansinin, mga kapatid, ang mga ito. Una, bakit pa ipag-utos ni Kristo habang
ginagawa naman niya. Bakit kailangan pang ipag-utos ni Kristo? Habang kasalukuyan, by the time, wala namang nangingilin ng linggo. Sabado naman talaga lahat. Ang linggo, kapatid, ay lumabas yan. Huli na. Marso 7, 321, nang linggo'y naging kapahingahan ng mga tao sa imperyo ng Roma. 336, ayon sa kasaysayan, sa kapalang kinilalang linggo na banal. Pero ang Biblia ay tapos nang nasulat. Nagtataka lang ako sa mga taong katulad nito. Number 1, ang daming talata na tumutukoy sa araw ng Sabat. Doon talaga sila nagsisiksikan sa linggo ni kahit isang talata walang mabasa, luma man o bagong tipan o sa panghinaharap man na sinasabing ang linggo'y araw na pagsamba. Naku kapatid, kahit isang talata lang, ang araw ng linggo ay pinagpahinga ni Kristo. Ang araw ng linggo, araw na banal. Araw ng linggo ay araw ni Pangilin. Araw ng linggo ay araw na dapat pagpunta ng simbahan. Kahit isang talata lang. Samantala, ang Sabat, tambak ang mga talata. Habang sila'y nang hawak dito. Now, puntahan natin itong punto. Walang talata sa bagong tipan na pinag-uutos ng Panginoong Kristo na ipangili ang Sabat. Ito ang sagot. Pakinggan po ninyo mga kapatid. No, nilagay ko dyan. Ano nga bang exactly or exact ang sinabi ng Panginoong Hesus? Okay? Kasi ganito ang style ng iba eh. Dapat sana maniniwala kami, susunod kami, number 1, kung ang ipinag-uutos sa lumang tipan, inulit ni Jesus sa bagong tipan. Ito pang iba. Maniniwala kami kung inutos din ng mga apostoles. Kita nyo mga kapatid, sila'y maniwala na ang utos ng Diyos ay totoo kung inulit ni Kristong ipinag-utos. So kung hindi inulit, ang utos na ipinag-utos noon, hindi na utos kasi hindi ipinag-utos uli. So gusto nilang sabihan sila uli. Ito pang masaklap. May ikalawa pang wave. Ano yung wave kapatid? Ito yung ikalawang wave. Hindi pinag-utos ni Kristo. At kung pinag-utos man ni Kristo, dapat ipag-utos din ng mga alagad. Kasi kung hindi daw pinag-utos ng mga alagad, hindi sila maniniwala. Ang tawag ko po niyan, palusot na lang. Sorry po, palusot. Bakit? Batas na sinabi pa nung una. Kapatid, ito, ang Biblia, sa bagong tipan, ito na lang po yan, Mateo. Umpisa, ito lang po yung kakapal. Ano po? Ito yung Mateo. Ito lang pong kapal ang bagong tipan. Ito, lumang tipan. Sa bagong tipan, sa panahon ni Jesus Christ, habang nangangaral siya, sila Juan Bautista, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, sila ni Apostol Pablo, walang bagong tipan pang nasulat. Ang kanilang pinakalibro noon, lumang tipan. Naintindihan nyo ba yun? Nakuha ba nyo yung puntong yun? Ang pinaka-textbook nila, kapatid, ay ang lumang tipan. Yun ang kanilang binibit-bit o ginagamit sa simbahan, bawat araw ng Sabat na pagsamba, dito sila nagko-quote. Bakit ba ang nangyayari sa inyo ngayon na gusto ninyong ang ipinag-utos sa lumang tipan, ipag-utos uli sa bagong tipan? Ipag-utos uli ni Kristo. May isa pa, ipag-utos din ng mga alagad. Kasi kung di pinag-utos ng mga alagad o ng mga apostoles, hindi nila paniwalaan. Ito namang akin. Wala namang mawala sa akin kung ayaw mo maniwala. Inilalahad lang po natin sa inyong katotohanan. Ano? Kailangan ba ni Kristo mag-utos muli? Kung ano pinag-utos na nandyan sa Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomio, sinabi mga sa Pentateuch, dapat ulitin ni Kristo sa bagong tipan. Paano kung hindi inulit? Halimbawa, sabi ng Biblia, ang lalaki na sumiping sa kapwa lalaki ay patayin. Ang lalaki na nakikipagtalik sa hayop, patayin. Ang babae na nakipagtalik sa hayop, patayin. Ngayon, hindi inulit sa bagong tipan. Okay na bang gawin yun sa bagong tipan? Kasi hindi inulit ni Kristo? Ito pang masaklap. Kasi hindi inulit ng mga apostoles? Hindi pinag-utos ni Kristo? Kasi hindi pinag-utos ng mga apostoles? Pagka hindi ulitin, pagka walang repeat after me, ay hindi totoo. O mag-isip nga kayo. Mag-isip kayo. Kasi, delikado yan, ganyang klaseng mga argumento. Ang Diyos ay nag-utos ng minsan, sinabi niyang minsan, kahit minsan pa,
Hindi kailangang uulit-ulitin. Diyos ang nag-utos. Gusto mong uulit-ulitin? Sayang yung salitang one word is enough for a wise man. Ito kapatid, anong sabi ni Kristo? Kailangan ba niyang mag-utos muli? Kasi ang sabi nga walang talata sa bagong tipan na pinag-utos ng Panginoon Kristo ang ipangilin ng araw Sabat. Ngayon, si Kristo ang ating pasalitain. Ano ba ang kanyang bersyon? Kasi ang mga ito, naghahanap lang. Ang ating gandang gawin dito, ano ba ang bersyon ni Christ? Pakinggan niyo po. Sinulat niya sa pamagitan ni Apostol Juan. Juan 2, talatang 7. Mga minamahal, wala akong isinulat sa inyo na anumang bagong utos, kundi ang dating utos na nasa inyo buhat ng pasimula. Ang dating utos ay ang salitang inyong narinig. Ano na kapatid? Hindi sila nagbigay ng bagong utos. Ang utos nung una, yun pa rin. I hope naintindihan nyo yan. Ang sabi niya, Brother Erwin, mga minamahal, walang akong isinulat sa inyo ng anumang bagong utos. Ay wala naman pala eh. Bakit mo kailangang ipasulat uli? Ay ano palang sulat? Ano palang utos na existing sa kanilang panahon? Ito, kundi ang dating utos. O gusto mo ipasulat uli? Eh mismo nga sabi ng apostol, walang bagong utos. Kung anong utos nung una pa, ayun pa rin. May pagbabago ba? Yan ang tama. Bakit? Sabi ng Biblia, ang Diyos din nagbabago. Minsan nang lumabas sa bibig niya, di na niya uulit-ulitin yan. Yan ang malinaw, kapatid ko at kaibigang, sabi sa atin ng kasulatan. O ito pa, 1:7. 1 Juan, Juan 1:5. At ngayon pinamamani ko sa inyo, ginang, na hindi waring sinusulatan kita ng isang bagong utos, kundi niya ang ating tinanggap ng pasimula. Ano na kapatid? Hindi tayo binigyan ng bagong utos, hindi tayo sinulatan ng bagong utos, kundi yung dating utos na ating tinanggap na natili. Ikalawa, hindi waring ikay sinulatan ng isang bagong kautusan, kundi yaong ating tinanggap ng pasimula pa. Nang pasimula pa, yun pa rin ang utos. O halimbawa, si Kristo nung pumarito sa lupa, Juan 15:10, ito sabi niya, if ye kept my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments, and I abide in His love. Anong sabi po dito, kapatid? Sinabi ba niyang gumawa ako ng bagong utos? Sinabi ba niyang gagawa ako ng panibagong utos? Or meron akong bagong utos? No! Ang sinabi niya dito, I have kept my Father's commandments. Tapos gusto mong pagawain mo siya ng bago? Anong gusto mong bagong isulat niya? Gawin ng linggo ang Sabado? Kumain na ng baboy? Ang 10 utos wala na? Ganon? Naku po, nakakatakot yan. Naghihintay kayo ng bagong utos na samantala, sabi ng Biblia, walang bagong utos. Kung ano ang inutos noon, yun pa rin yun. Ano sabi ni Jesus Christ? Oy, may bagong utos ako. Or wala akong bagong utos. Walang ganon. Kundi kanyang ipinakita, nung nandito sa lupa, kanyang sinunod ang kautusan ng Ama. Tingnan natin ang iba't ibang version nito. Halimbawa, ang salita ng Diyos, Tagalog Contemporary Bible, 1:15. Kung sinusunod ninyo ang mga utos ko, manatili ang pag-ibig ko sa inyo. Katulad ko, ito ang sabi ni Kristo, katulad ko, sinusunod ko ang utos ng aking Ama. At kaya nanatili ang kanyang pag-ibig sa akin. Kapatid, bakit mo ang Kristo paghahanapan ng bagong utos? Bakit mo paghahanapan siya kung hindi ba niya inutos o inutos? Nasamantala, sabi niya, gayahin niyo ako. Si Kristo ay nag-iwan ng mga halimbawa upang ating sundan ang kanyang mga mabubuting halimbawa. Yan sinabi ni Apostol Pedro, di ba? Wala siyang bagong utos na binigay. Yung dati pa rin. O ulitin kong basahin. Katulad ko, sinusunod ko ang utos ng aking Ama. Ngayon, Kristiyano ka pa naman. Di ba? Tinawag kang iglesia ni Kristo. Kung iglesia ka nga naman ni Kristo, itong gawin mo. Sabi niya, kung sinusunod ninyong ang mga utos ko,
manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung sinusunod ninyo. Ibig sabihin, sundin siya. Ano ang utos niya? Yung utos na sinunod niya sa Ama. Yung utos na tinanggap niya galing sa Ama. Ay ngayon, tagasunod tayo ni Kristo. Sabi ni Kristo, ako'y sumusunod sa utos ng aking Ama. Sumunod din kayo sa akin. O di bang linaw? Pero ang inaantay ninyo, gusto ninyo na meron siyang bagong utos. Or sabihin talaga niya, pinag-utos ko, Sabado pa rin. O yan ang gusto ninyo. Ang inuutos ko ay ganun pa rin. At aking inuutos na sundin yung Sabado. At aking inuutos na Sabado pa rin. Aking inuutos ng Sabado, hindi nagbabago. Gusto nyo marinig yung ganon? Gusto nyo marinig yung ganon? Ang version ni Jesus Christ, ito. Kung sinusunod ninyo ang mga utos ko, manatili ang pag-ibig ko sa inyo. Katulad ko, sinusunod ko ang utos ng aking Ama. Ngayon, si Kristo ay sumusunod sa utos ng Ama. Kayong Kristiyano, anong gagawin nyo? Lalabag. O, isipin nga nyo yan. Tapos paghanapan mo pang Kristo na dapat mag-utos siya. Kung talagang, bakit hindi pinag-utos ni Kristo? Hindi pinag-utos. Tama, hindi niya pinag-utos. Bakit? Sapagkat sinusunod na niya ang utos. At sabi niya, ang pagsunod ko, ganun din dapat ang pagsunod mo sa mga utos na inutos ng Ama. O ito pa, o. Ang Biblia 2001 edition. Kung tinutupad ninyong aking mga utos, ay manatili kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama. Bakit siya magbibigay ng bagong utos? Habang siya'y nagsabi na ako'y tumutupad sa utos ng aking Ama. In short, kung siya'y sumusunod, anong gagawin natin na tayo nag-angking Kristiyano? Lalabag. Ganon mga kapatid. Sana po, naging malinaw ito sa inyo. So, ang sabi sa atin ng kasulatan, siya sumusunod. Anong gagawin mo? Ito kasing iba, dapat sinabi ni Jesus, ipangilin ang Sabat. O bahala ka. Kung yan ang gusto mong hintayin. Magunaw na lang mundo, walang magiging bersikulong ganon. Bakit? Sabi ni Kristo, tulok ni kudlit sa kautusan, walang mawala. Ako'y naparito upang sundin. Hindi niya sinabing maggawa ko ng bagong utos. Ang sabi niya, sinusunod ko yung utos ng Ama. Ano yung utos ng Ama? Buhat pa nung una. Sabi naman ni Juan, wala kaming sinulat na bagong utos. Wala kaming ginawang utos na bago. Wala kaming isinusulat sa inyong bagong kautusan. Kundi yung utos na natanggap natin, doon pa. Yun pa rin ang existing. Bakit maghanap kayo na kailangan pa kayong utosan ni Kristo? Uli. Naisip nyo ba yun? Ay, pambira. Kaibigan, mag-isip po kayo. Hindi pa ako nagagalit, ha? Ini-emphasize ko lang. Ito po, magandang balita, Biblia. Kung tinutupad ninyong aking mga utos, manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y natili sa kanyang pag-ibig. Kung paano naman niya sinusunod, dapat ganun din tayo. Nalinaw po niyan. Ito pa, oh. Magandang balita, Biblia with Deuterocanonico or Deuterocanon. Kung tinutupad ninyong aking mga utos, manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y natili sa kanyang pag-ibig. Malinaw. Ano sabi ni Kristo? Ito si Kristo. Ito yung tao. Kung gusto mo tao, manatili sa pag-ibig ko, sundin mo ang mga utos. Tulad ko rin, sinusunod ko yung utos ng aking Ama. Nanatili ako sa kanya. Now, gusto mong manatili sa akin, sundin mong utos. Tulad ko, sumunod din sa utos, manatili ka sa pag-ibig. Tulad ko, nanatili din sa Ama. Gusto mong manatili sa Ama? Gusto mong manatili kay Kristo? Hindi siya lumalabag, sumusunod. Gusto mo pa bang utusan ka uli? Sinabihan natin ang unang huwag pumatay. Bakit? Gusto mo pang ipaulit na huwag kang pumatay? Huwag kang magnakaw, igalang mga magulang. Nakapagtataka lang kayo mga kapatid, mga kaibigan. Bakit po? Sinusunod niyo ang siyam sa mga 10. Pero pagdating sa Sabat, talagang inyo pong pinagdiin ang wala. Paano nangyari na natili ang siyam habang isa na wala? Mag-isip nga kayo dyan. Ito, ipinapauna na po namin sa inyo na walang talata sa bagong tipan na ipinag-uutos ng Panginoong Kristong ipangilin ang araw ng Sabat. Itong sagot ko naman sa inyo. Wala nga. Walang ganon. Bakit? Kasi existing ng utos at kanina na lang sinusunod. Ikalawa, hindi nag-utos uli si Kristo kasi ang utos na utos noong una ay kanila pa rin ipinagpapatuloy sundin.
At wala siyang binago. Ikatlo, wala siyang binago sa mga kautusan. Pangapat, wala siyang bagong utos na binigay. Wala siyang bagong utos na dapat ang utos doon ay utusan pa kayo ulit ngayon. Walang gano'n. Pero ang malinaw ay ito. Kung anong utos noon, yun pa rin ang utos ngayon. At sabi ng Diyos, hindi ako nagbabago. Hindi ako magbubulaan. Minsan na akong nangako sa aking kabanalan, ako'y sumusumpa. Hindi ko babaguhin ang mga salitang lumabas sa aking bibig. Tapos gusto nyong ipabago pa? Gusto nyong ipag-utos pa sa bagong tipan? Kung ipinag-utos ni Kristo, dapat ipag-utos din ng mga apostoles? Naisip nyo ba? Pinapahirap nyo lang ang Biblia. Kung ipag-utos muli ang ganitong kapal ng Biblia, magiging 3, magiging ganyan na sigurong kapal. Bakit? Kung anong sinabi sa luma, sabihin sa bago, tapos sabihin ulit ng mga apostoles, naisip nyo ba yun? Bakit? Hindi ba sapat sa inyo na minsan lang kayong sabihan ng Diyos? Ang Diyos, kapatid, ay malinaw na nagsasabi, minsan na siyang nangako at nagsalita, di niya babaguhin niya. Yan po ang katotohanan niyan. Ito pa, oh. Tingnan nyo, ha? Si Kristo, walang binago sa utos. Well, in fact, nung si Kristo sa lupa, nung nag-Bible study siya, itinuro niyang utos. Totoo talagang sinabi niya na wala siyang binago. Bakit? Yun pa rin eh. O, tingnan niyo ito. Isang binata, nagtanong sa kanya kung paano siya maligtas. 19:16, at narito lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang gaan? Ba sumagot ang Panginoon Hesus. At sinabi niya sa kanya, bakit mo'y tinatanong kung alin sa akin kung ang tungkol sa mabuti? Maisa na siyang mabuti. Datapat kung ibig mong pumasok sa buhay, ano daw? Sirain mong utos, labagin mong utos, ibaliwala mong utos, huwag mong pansinin ang utos. Yan ang sagot niya, oh. Ingatan mo ang mga utos. Aba, hindi nakaintindi siguro itong taong ito. Nagtanong pa uli. Ito, at sinabi niya sa kanya, alin-alin? So, nagtanong ang binata, alin-alin mga utos? Ito po, mga kapatid, ito yung laman ng 10 utos eh. At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay. O, di ba na 10 utos yan? Huwag kang mangangalunya. Di ba na 10 utos yan? Huwag kang magnanakaw. Di ba na 10 utos yan? Huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Bakit po, mga kapatid, binanggit niya ang ganito mga bagay? Una, pagdating sa huwag sumamba sa Diyosusan, ay ang mga Hudyo dyan, talaga stricto. Ha? Huwag mong gamitin ang pangalan ng Diyos walang kabuluhan. Binalitan na nga nila yung mga patay, yung Yud Hiwaw Hi, o yung Tetragrammaton YHWH, tinawag nilang Adonai, Elyon, Elkana, Elohim. Bakit mga kapatid? Sapagkat banal sa kanila ang pangalang yon, di nila banggitin. Di na dapat turuan pa ang mga Hudyo dyan. Pagdating sa wag gamitin ang pangalan ng Diyos walang kabuluhan at ingatan ang Sabat, seryoso sila at napaka-stricto na pagdating sa Sabat. So anong nangyari mga kapatid? Ang problema niya, yung kanyang bahagi sa 10 utos ng isang tapyas patungkol sa tao. Kasi ang taong ito ay napakayaman, napakaramot naman para sa kanyang kapwa-tao. So anong sabi po ng Panginoon sa Kristo? Igalang mo ang iyong ama at iyong ina at ibigin mo ang iyong kapwa ng gaya sa iyong sarili. So ang linaw kapatid, di po ba? Kaya hindi mo pwede at kahit kailan, magunaw na lang ang mundo, hindi si Kristo mag-uutos muli. Bakit? Ang utos, hindi na dapat pang ipag-utos. Utos na nga yan eh. Kailangan pa bang ulitin ang utos para maintindihan mo? Kailangan pa bang ulitin? Diyos na nga ang nagsabi. Ano bang pinagbago? Kapatid, ang utos nung una, kaiba't kay Adan na huwag kumain sa ipinagbabawal ng Diyos. Hanggang ngayon, utos pa rin yan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Parang FM, ano? Yung sabi ng Diyos, Adan, Eva, huwag niyong kainin ang prutas ng pagkakilala ng mabuti at masama. Ngayon, palibase si Kristo ay namatay na, muling umakyat sa langit. Gusto mo ba kung may hardin ng Eden ngayon, ipaulit mo sa Diyos na, Diyos, ulitin mong sabihin yun, yung sinabi mo nung sa aklat ng Genesis chapter 2. Sa Genesis chapter 3, ulitin mo. Kasi kung di mo ulitin, di kami maniwala. Dapat ipag-utos mo muli. Kapatid, hindi ganon. Tayo mga tao masunurin. Pag sinabi ng ating tatay, huwag mong pakialaman yan, hindi mo kailangang ikalawa. Lalo na kung pangatluhan pa.
Sa amin, kapatid, pag nagsabi ang aming tatay ng minsan, sumunod ka. Bakit? Hiwala kasi siyang salitang ikalawa. Ang ikalawa, talagang latigo ng abutin mo. Sinabihan na kita, tumango ka naman, hindi ka sumunod. Kailangan pa bang ulitin? Opo, ito ulitin, ulit palo. Lalo na kung matatanda na tayo, alam naman natin ang tama at mali. Kailangan pa bang, Panginoon Hesus, ipag-utos mo uli para sumunod kami. Inutos na ng Ama, ulitin mo. Tapos ito pang iba hirit. Ay dapat ulitin din ng mga alagad. Naisip nyo ba kung anong klaseng mga taong tagasunod to? Kapatid, nalala nyo ba yung Second World War na may isang Japanese na nakita sa dako ng Mindoro? Akala niya pa may gera. Ay no retreat, no surrender eh. At nung nalaman niyang peacetime na nga, inakyat siya at sinabihan, baba ka na. Tapos ng gera, matagal na, matanda ka na dito. Ayaw niyang maniwala. Kasi ang order ay ito. Liban lang kung ang kanyang head, yung kanyang amo, yung kanyang kapitan, yung kanyang leader, ang magsabing, baba ka na, ay hindi siya bababa. Kapatid, pinuntahan talaga siya ng kanya pong commanding officer. Yun yung taong hindi na kailangan po. Tapos ng Second World War, ulitin mo ang utos mo. Siya, mga kapatid, minsan lang sinabihan. Kahit pa siya kumain at mag-isa sa bundok, di siya sumurinder. Hindi po siya sumurinder. Talagang nanatili siya sa kanyang katapatan bilang sundalo. Minsan lang sinabihan na nanatili. Tao lang nga yung nag-utos, pero naniwala. Lalo na kung Diyos. Oh. So dito sa puntong ito, ang taong mayaman, sinabihan niya, sumunod sa utos. Alam nga namang sabihin niya na, huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw. So, Sabat, ulitin niya 10. Ngayon, yung utos noon, nag-uutos ko rin sa inyo ngayon. Hindi mo ba naintindihan? Siya na nga mismo ang nagtuturo eh. Siya na nga ang nagbabible study eh. Kailangan mo pa bang gagawa ulit ng 10 Commandments? O dili ba kaya sumulat siya? O tatayo sa bato para kung anong inutos sa lumang tipan, ulitin niyang ipag-utos sa bagong tipan? Naghahanap ka ng gusto mong makita. Ito. Bakit sinabi ng mga Parisyong nilabag ni Kristo ang Sabat? Bakit sinabi ng mga ito na si Kristo din ang ng Sabat? Ito po, kapatid, bigyan ko kayo ng background. No? Si Jesus Christ ay hindi lumabag. Pero kung tradisyon ng mga Hudyo ang pag-uusapan na hindi naman ayon sa Biblia, hindi naman sulat ng Diyos, hindi naman pinag-uutos ng Diyos, pero may salit-saling sabi sila or tradisyon na hindi nga pinag-uutos ng Diyos, ba't pinanghawakan din nila? At ano yung mga sampol? Sampol ito. Matthew 15 verse 2. Why do the disciples transgress the traditions of the elders? For they wash not their hands. So isa sa mga tradisyon nila, pagka kumain, tinapay man yan, dapat hugas muna ng kamay, maganda rin po yun, hanggang sa siko. Kaya lang sa kanila, malaking kalapastanganan na yun. Bakit? Ay utos ng mga matatanda yun. Tradisyon natin yan, ba't mo nilabag? Halimbawa, ang tradisyon mga kapatid sa mga baryo, halimbawa tulad ko, nanggaling ako sa isang baryo, nung una pa, ang tradisyon mga kapatid ganito ay, pagka ikasal kang babae, huwag mong isukat ang trahe di Buda. May madidisgrasya sa inyo, may mamamatay, di matuloy ang kasal. Ito pa, pagka ikay umaawit, babae, habang ikay nagsasaing, makapag-asawa ka balo. Yun kayo sabi ng mga matatanda. Pagkalimbawa, sa gabi, nagsusuyod ka, may mamamatay. Pagka may patay, nagwawa, at ikaw ngayon ay may patay, tapos kumain ka ng mga gulay na kumakalat tulad ng malugpati, yung mga sita at iba pa, ang kamatayan kakalat din. Pagka inilibing, kumuha ka ng bulaklak, itapon mo para hindi ka balikan ng patay. Kagrabe ang mga tradisyong yan. Ito pa, nanong sabi, ang tawag nila ng pagpalina. Anong ibig sabihin? Magpausok sila, tatalon ka ng 7 beses para ang kamatayan hindi akyat sa bahay. Sa gabi, huwag kang magwawalis. Bakit? Sapagkat winawalis mo ang blessings. Ang isang bata, natulog, hinakbangan mo, nako, balik. Bakit? Ang bata di natutubo. Isipin mo mga tradisyon at mga kwento na matatanda. Yan ang wala sa Bible. Galit sila kay Jesus kasi nga daw nilabag ang Sabat, hindi ayon sa sabi ng Diyos o Biblia,
kundi ayon lang sa salit-saling sabi nila. At isa sa mga tradisyon nila, katulad nitong dapat hugas kamay. Ito pa. Kasi talatang 3, But he, Jesus, answered and said unto them, Why do ye also transgress the commandment of God by your tradition? Dalawa ito. Ang Diyos may utos. Ang tao may tradisyon. Sabi ni Kristo, gusto mo sundin ang tradisyon? Ba't nyo nilalabag ang utos ng Diyos para lang masunod ang inyong tradisyon? Ibig sabihin, nagkakontrahan ang tradisyon at utos. So nakita niyo yung punto. Kaya sa kanilang tradisyon, nakalabag si Jesus. Ay si Kristo pumarito sa lupa para ituro ang tama, hindi sapagkat tradisyon. Yun dapat mong intindihin. Ito pa, verse 6, And honor not his father or his mother, he shall be free. Thus have ye made the commandments of God of none effect by your tradition. So ano nangyari? Dahilan sa iyong tradisyon, parang nagiging walang epekto na lang tuloy. Ang utos talagang inutos ng Diyos. Dahil sa iyong tradisyon. Ito pa, Marcos City, talatang 3. For the Pharisee and all the Jews, except they wash their hands of it not holding the traditions of the elders. Tradisyon na naman. 7 verse 8. For laying aside the commandments of God, ye hold the tradition of men. Nawala na tuloy ang utos ng Diyos dahil sa tradisyon. Ngayon, talatang 9, ang sabi dito, And he said unto them, ye reject the commandments of God, that ye may keep your own tradition. Kita mo, ang kautusan tuloy ng Diyos, napunta sa wala, para lang masunod ang tradisyon. Kapatid, pakinggan nyo po. Balikan natin yung kanyang talata, 9:16. Ang ilan sa mga Parisiyo ay nangagsabi, ang taong ito hindi galing sa Diyos sapagkat hindi nangilin sa Sabat. So ang tanong, totoo bang si Jesus hindi nangilin ng Sabat? Ayon sa Biblia, hindi yung dahilan sa sabi ng mga sumbong ng mga Parisiyo. Kapatid, kahit pareho pa silang Hudyo, hindi ibig sabihin, tayo, kahit patay Pilipino magkapareho, hindi ibig sabihin, kapwa tayo Pilipino, ay pare-pareho na lang ang ating mga sumbong. Tama ba o hindi? Kung mo puro Pilipino, tama na lang, pareho na lang kaisipan? Hindi totoo yun. Ang atin doon ay, ano ba talagang tama? Yun ang atin dapat. Ito, nilagay ko doon. INC said, hindi nangilin si Kristo ng araw ng Sabat, kundi sinira niya ito. No, totoo ba? Totoo nga ba? Sinira? O ito kapatid. Sabi ng mga Parisiyo, hindi nangilin. Pero tanong ko sa inyo, anong problema dito? Dalawa actually. Nilabag ang Sabat. Sa iba pang mga talata, kasi Matthew, Marcos, Lucas, Juan, halos magkapapareho lamang yan. Dalawa dito ang usapin. Number 1, nilabag daw ni Jesus ang Sabat. Ikalawa, nakipantay sa Diyos, nag-aangking Diyos si Kristo Jesus. Pero alam nyo, kapatid, nakakatuwa sa iglesia. Bakit po? Ang kanila lang binantayan na nilabag ni Jesus ang Sabat. Mali yon. Kasi nga, nilabag. Ay bakit hindi nila kinurek yung si Kristo Jesus ay nakipantay sa Diyos? At inangkin niyang siya ay Diyos din. Hindi na nila pinansin yon. Ang kanila lang pinansin yung si Jesus hindi nangilin o sinira ang Sabat. Kung naniwala ka doon sa mga sinabi ng Hudyo na si Kristo ay lumabag ng Sabat o sinira ang Sabat, ay magkasama lang naman sa bersikulo ang mga katagang mga yan na nakipantay sa Diyos, dapat sana sabihin mo rin na mali si Jesus. Bakit? Nakipantay sa Diyos. Ito masaklap. Kung sabihin mo rin mali si Jesus na nakipantay sa Diyos, ang inyong tagapagtatag ng Iglesia ni Cristo ay nakipantay pala sa Diyos. Ikalawa, siya pala ay nag-aangkin. Siya pala ay mali ang tagapagtatag. Paano nangyari? Paano nangyari? By the way, hindi yan ang ating fokusan. Fokusan na lang kita doon sa iyong sinasabi, Mr. Sarato. So, atin pong titingnan ang sinasabi pong mga ito. Now, ano po ba ang totoo na nangyari? Totoo ba ang mga sumbong at bintang ng mga Hudyo? Ito kapatid, kanilang sinabi na si Jesus daw ay lumabag. Tingnan natin. Ito yung kwento sa John. Si Jesus Christ ay kanila pong sinabihan, nilabag mo ang Sabat. Bakit? Kasi meron siyang pinagaling na isang taong may sakit. Doon mga kapatid, nag-umpisa ang kwento. Yun ang totoong kwento, background. Ito ang background, basahin natin. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nagkaroon ng piyesta ang mga Hudyo at umahon si Jesus sa Jerusalem. 2.
At sa Jerusalem nga'y may isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa na sa wikang Hebrew ay tinawag na Bethesda, na may 5 portiko. Tuloy, 6. Nang makita ni Jesus na siya nakandusay, sino ito yung may sakit? At mapagkilalang siya'y malaon ng panahong may sakit. Matagal na itong taong may sakit nito. Ay sinabi niya sa kanya, ibig mo bang gumaling? Ito naman sagot ng lalaki. Sinabi sa kanya ni Jesus, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Gumaling siya in short. 9. At pagdakay gumaling ang lalaki at binuhat ang kanyang higaan at lumakad, noon nga'y araw ng Sabat. Ito, makinig kayo ha. Ang tradisyon ng mga Hudyo, hindi mo pwedeng bitbitin ang higaan mo, ilipat mo sa isang lugar. Lalo na, binitbit mo ang higaan, umuwi pa. Ayon sa tradisyon nila, bawal din ang magpagamot or manggamot sa araw ng Sabat. Wala yan sa utos ng Diyos. Aba, si Kristo'y kinonfront nila. Tandaan mo, dapat doon kay Kristo maniwala, doon ka dapat kampi, kasi siya nga ang iyong Panginoon. Ano pat Kristiyano tayo galing sa salitang Christ. Ito ang sabi, at pagdakay gumaling ang lalaki at binuhat ang kanyang higaan at lumakad, noon nga'y araw ng Sabat. Dito ang away. Yes! Kaya sinabi ng mga Diyos sa kanya, pinagaling. Ito'y araw ng Sabat at hindi matuwid na buhatin mo ang iyong higaan. Tanong, hindi ba matuwid na pagalingin ang may sakit sa araw ng Sabat? Di ba matuwid na bitbitin? Hindi naman katri yan. Ang intindi kasi ng iba, katri, kama. Ang bigat kaya nun. Para lang yan kumot umalong kapatid na nilatag. At doon nahiga ang tao sa matagal ng panahon. So ano ang nangyari? Nilukot niya ito, umuwi siya, kasi sabi ni Kristo. Tanong, mali ba si Kristo? No! Nagkamali ba si Kristo? No! Lumabag ba si Kristo? No! Kung ano sana ang sinabi ni Kristo, yun ang paniwalaan mo, hindi sapagkat anong sumbong ng mga Pariseo. Nagsumbong ang mga Pariseo. Ito ha, 16. At dahil dito ay pinag-uusig ng mga Hudyo si Jesus. Ito ang nangyari. Sapagkat ginawa niya ang mga bagay nito sa araw ng Sabat. Bakit? Ayon sa kanilang tradisyon nga, tulad ng pagpapagaling niya o paggaling niya, pagpapagaling o panggagamot niya dito sa tao, bawal sa kanila. Pero si Kristo sumagot. 17. Datapat sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon gumagawa ang aking ama at ako'y gumagawa. Sabat yun ha, gumagawa. Ito ang ngayon ang sabi ni Kristo. At sinabi niya sa kanila, sino kaya sa inyo na kung merong isang tupa, na kung mahulog ito sa isang hukay sa araw ng Sabat, ay hindi ba ganyan aabutin at hanguin? Ito ang sabi kapatid. Ang mga tupa, kung mahulog sa araw ng Sabat, sa bangin, sa balon, hanguin ba? Ang totoo niyan, hinahango nila, kinukuha nila ang tupa nila, kahit Sabat. Ang sabi ni Kristo ito, gaano pa nga ang isang tao na may halaga kaysa isang tupa? Kaya't matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Tanong, nilabag ba niya? No. Masama bang ginawa niya? No. Sabi pa nga niya, matuwid. Ngayon, sino pakinggan mo? Si Kristo pares yung gustong pumatay sa kanya. Hindi masama. Halimbawa, may iglesia ni Kristo o Baptist, Pentecostal o kaya dating daan, nasa gasaan. Abay, bitbitin ko yan, dalahin ko yan doon sa hospital, ipagamot ko. Walang makain. Kahit may palay, babayuhin ko para sa iyo. Pakainin ka. Bakit? Pupunta nga ako sa simbahan, sumasambat, pumupuri sa Diyos. Iniwanan ko man ang tao na nangailangan ng aking tulong. Hindi kaya nagmumukha akong hipokrito, nanalangin at pasalamat sa Diyos habang ang tao nga malapit ng mamatay ay hindi mo man lang binigyan ng pansin at pagkakataon na iyong tulungan na pwede namang tulungan kahit araw ng Sabat. Sabi ni Kristo, ang paggawa ng mabuti ay hindi labag sa araw ng Sabat. Hindi totoong nilabag ni Jesus ang Sabat ayon sa perspective ni Jesus Christ. Ito, 3 verse 4 ng Mark. Then he asked the people, what does our law allows us to do on the Sabbath? To help or to harm? Ito ngayon, binalik ni Jesus Christ. Ano bang sinabi ng ating batas? Ayon sa batas ha, ng Diyos. Bawal ba ang tumulong o magpuksa? Anong ginawa ng mga tao? Kasi ang totoo nun, hindi bawal. Ayon sa kautusan ng Diyos,
ang tumulong sa araw ng Sabat. Pero sa tradisyon nila, bawal. Kaya sinabi nilang, di ka nangilin ng Sabat. Bakit? Pinagaling mo ang tao eh. Sabi ni Kristo, saan mabasang bersikulo sa Biblia, kumbaga kung sa atin pagsalita ngayon, na bawal pagalingin sa araw ng Sabat? Anong nangyari? To save some life or to destroy? But they did not say a thing. Bakit? Sapagkat alam nila ang totoo eh, hindi bawal. Pero sa tradisyon nila, bawal. O ngayon, sinusundin mo si Kristo o itong mga parisyong sinusunod tradisyon? O, ito pa. 5. Jesus was angry. Dito si Kristo nagalit din. As he looked around at them. But at the same time, he felt sorry for them. Nalungkot naman din ang Panginoon din sa kanila. Bakit? Because they were so stubborn. Matikas ulo. Stubborn and wrong. Yun palang pagbibintang nila mga kapatid na sinabihan nila si Kristo di nangilin, lumabag ng Sabat, yun ay mga salita ng mga taong stubborn at wrong. Mali pala yung pamimintang nila. Naalala nyo pa yung sa Matthew Kapitulo 15, kapatid? At saka Kapitulo 12, anong sabi ni Kristo sa talatang 5 hanggang 7? Kung alam lang sana ninyo ang katotohanan, di ninyo pinagbibintangan ang mga taong walang kasalanan. Kasi sa araw ng Sabat, kumuha ang mga alagad, nagutom kumain. Ay para sa kanila, bawal daw sa araw ng Sabat. Sa tradisyon nila, wala naman yung sa 10 utos. Saan ka makita sa 10 utos na bawal kumitil ng uhay? Kung ikay nagugutom, huwag mong pakainin kasi Sabat. Walang ganon. Pero kung every Sabat mo na lang din gawin yon, abay, ang motibo mo iba. So ito palang mga taong namintang kay Kristo, hindi nangilin si Kristo ng Sabat. At si Kristo Jesus, mga kapatid, ay lumabag daw sa araw ng Sabat. Si Jesus Christ, he said, because they were stubborn and wrong. Mali sila. Hindi sapagkat nilabag ni Jesus, kundi mali sila. He stretched it out and it became well again. So, itaas mo yung kamay at gumaling siya na naman. Kapatid, si Kristo Jesus ay kanilang pinagbintangan. Palibas ay wala silang magawa kasi hinanapan sila ni Kristo. Ano bang nakasulat sa kautusan? Bawal bang magpagaling? Bawal bang gumawa ng mabuti? Ano bang sinabi ng kautusan? Ang pagtulong o hindi pagtulong? Ang pagpuksa o kaya pagtulong? Eh alam naman nila, tulong dapat, hindi masama yon. Pero sa tradisyon nila, masama. Kaya sinabi na, hindi ka nangilin, nilabag mong Sabat. Oy, wala silang magawa kay Kristo. Bakit? Talatang 6, palibas ay walang magawa, tahimik sila. Itong ginawa na nila. So the Pharisees left the synagogue and met at once with some members of Herod's party. Anong kanilang ginawa? Itong mga parisyong ito, kaaway nila itong mga Herodians. Pero palibas ay isa lang purpose nila, gusto ipuksa si Jesus. Ito ang sabi, sila nagpulong. Ano ang kanilang tema? And they made plans to kill Jesus. Yan ang plano ng mga taong namintang na nilabag daw ni Jesus ang Sabat. Ginamit naman sa pagturo na si Jesus nilabag daw ang Sabat na samantala ang mga katagang yaon ay galing sa bibig ng mga Pariseo, hindi galing kay Kristo. Ano sabi ni Kristo? Nilabag ba niya? Sabi niya, no. Hindi masama sa araw ng Sabat ang gumawa ng mabuti. Kasi di sinabing bawal manggamot. Ang Adventist Hospital, kapatid, sa buong Pilipinas, 18 piraso. If I'm not mistaken, 16 o 18 piraso. Pagka-araw ng Sabado, pagka mayroong mga emergency kahit Sabado, ginagamot yan. Gusto ba ninyong lahat ng ospital sarado? At kung ikay nagkasakit araw ng Sabat, hindi kayo gagamutin kasi nagre-reklamo kayo kasi paglabag, bawal? Hindi masama ang pagligtas ng buhay. Sabi nga ni Kristo kahit Sabat pa nga doon sabi niya, gumagawa pa rin ang aking Ama. Hindi ibig sabihin kanyang nilalabag ang kautusan ng Diyos. Mga kapatid, sana po'y malinaw sa inyo yan. Ito pa po. Paano mo masabing nilabag ni Kristo ang Sabat na samantala ito nga ang ginawa niya? Lucas 4:16. At siya'y napasa Nazaret na kanyang nilakhan. At ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Kapatid, ang sabi, paunahan na po namin kayong sabihin na walang talata sa Biblia na ipinag-utos ni Kristo Jesus na ipangilin ang Sabat. Kapatid, again, ulitin ko hindi na kailangan pang ulit-ulitan kang sabihan at pag-utusan kasi siya nga mismo sumusunod sa utos. Sabi ni Pedro, ang
si Kristo nag-iwan sa atin ng buting halimbawa na kung anong ginagawa niya, gawin mo rin sapagkat siya nagbigay sa atin ng mga halimbawang dapat natin siyang tularan. Anong sabi ng Apostol Pablo? Tularan niyo ako gaya ng pagtulad kay Kristo. So dito yung makita, si Kristo kapatid, pag Sabat, nasa simbahan. Si Apostol Pablo, sa anong Sabat? Saan? Sa simbahan. Sa wikang English, customary talaga niya. Ito kapatid, English Standard Version, Lucas 4:16. And he came to Nazareth where he had been brought up. And as was his custom, he went to synagogue on the Sabbath day and stood. So ano mga kapatid? Custom niya. Customary niya. It was his custom. Anong sabi mga kapatid sa English Standard Version? As his custom din naman. Anong sabi sa atin ng New Living Translation? As usual. So yung salitang as custom o costume mga kapatid, as custom, and then he said in New Living Translation, as usual. Ano yung as usual? Customary mo talaga. So anong nangyari kapatid? Paano mo sabihin na kailangan pang ipag-utos ni Jesus na ipangili ng Sabat habang siya mismo sumusunod? Alam nyo kapatid kung anong ipinag-utos niya? Sundin ang utos. Bakit? Anong laman sa utos? Tulad ng 10 Commandments. Yung Sabat nandoon. Hindi niya inulit na ipag-utos pa isa-isa. Kundi kanya na ipinakita na sinunod niya mismo at sumunod si Kristo at sinabi niya na sumusunod siya sa utos ng Ama. Yun sana pangawakan mo. Sumusunod naman pala si Kristo Bakit pa natin ipaulit sa Kanya? Di sundin na lang natin siya kung ano ang sinasabi niya. Bakit? Sapagkat siya nating example Kailangan pa ba nating pag-utusan pa? At kung hindi niya ulitin, ayaw nating maniwala? Kung hindi tayo maniwala at mangilin ng Sabat, katulad lang yan katumbas na hindi ka naniwala kay Kristo at kanyang mabuting halimbawa, hindi mo sinusunod. Ay paano ka pa naging Kristiyano? Ito pa. Christian Standard Bible, Lucas 4:16 pa rin yun He came to Nazareth where he had been brought up. As usual, as his custom, as usual, he entered the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. As usual. Holman Christian Bible, Standard Bible. As usual. Sabi naman ng Contemporary English Version, as usual. Now, aking tinignan mga kapatid sa dictionary, sa Wikipedia, kung anong meaning ng custom or as his custom and as usual. Ito kapatid ang meaning. Galing sa www.merriam-webster.com, Dictionary Custom. Ito ang sabi. A usage or practice common to many or to particular place or as habitual with an individual. It is the custom in the New Orleans to celebrate Mardi Gras. So ano mga kapatid? Tulad natin, customary na natin na every December, merong mga happenings, may mga fiesta. At customary na natin mga kapatid na pagdating sa New Year, tayo talaga ay nagsiselebrate. Customary na natin yun As usual. Si Jesus Christ, ang salita po pala na as his custom, habitual niya yon. Every Sabat nasa simbahan. Paano mo siya mapagbintangan na nilabag na niyang Sabat? Ang Sabat wala na. Ang Sabat hindi niya pinangilin. Ay customary nga niya. Hindi ba sapat sa inyo at di mabigat? Ugali nga niya na pag-Sabat ay nandoon. Ay kung ang Sabat walang halaga na, bakit pabalik-balik pa siya? Kung ang Sabat ay hindi na dapat ipangilin, ay bakit pabalik-balik pa siya? Bakit naging customary pa niya? Gusto pa talaga niyang ulitin? Kasi customary ko, sumunod din kayo? Yan ang gusto niyong marinig. Kasi kaugalian ko at ugali ko nito, dapat kayo rin sumunod. Gusto niyo bang ganun marinig? Bahala kayo kung ganyan ang gusto niyong marinig. Pero ang sabi ni Kristo, kung ano man ang ginagawa niya, dapat ginagawa din ng kanyang mga tagapagsunod. At ngayon, kung gusto niyo pa maghanap ng anumang kadahilanan, ay bahala kayo. Ito mga kapatid, simplewikipedia.org. Sabi dito mga kapatid, custom. As custom, also called a tradition, is a common way of doing things. It is something that many people do and have done for long time. Ano daw? Have done for long time. So matagal na niya itong ginagawa, palit-ulit. How come na maisip ninyo nilabag? Wala nang halaga ang Sabat, hindi siya nangilin. Customary nga niya. Paano ba niya maisip? Sabi Ito, anong ibig sabihin ng custom niyan mga kapatid? Habitual with an individual. Custom mga kapatid, anong ibig sabihin? Built to a specific order or a specification. Specific talaga Sabat. Yan ang sabi. Yang linaw.
So mga kapatid, ang Biblia, kung atin pong tutungayan, napakalinaw ang kanyang mga tinuringan. Napakalinaw ang lahat ng sinasabi niya. Lahat po ito ay nasa kasulatan. Atin na nga pong isinama pa ang Webster Dictionary. Ito ha, yan. Anong ginagawa naman nila sa araw ng Sabat? Sa sinagoga. Ang iba naman, pumasok lang naman eh. Hindi naman sinabi doon magsimba. Ito, kinuha ko naman sa Webster, kapatid, or sa dictionary. Anong meaning ng synagogue para sa kanila? The synagogue is the Jewish place of worship. Siyempre naman. Kaya nga tinawag simbahan kasi sisimba ka. Kaya tinawag sambahan kasi sasamba ka. Ang sasamba, galing sa word samba. Simbahan, from the root word simba. Siyempre pagdating sa simbahan, alam naman magjujulin ka doon, maguhulin ka. Alam naman mamintik ka ng tirador mo doon o kaya ng iyong pamintik na yan. Alam naman magdala ka ng lambuyog sa simbahan at maglalambuyog ka. Ang simbahan ay para sambahan. Hindi yan para sa kuradang o kung ano man. That's the place for us to worship. Kailang iba naman, masyadong mapatiknikal. Sana sinabi diyan na pumasok din siya para sumamba. Ano bang gagawin mo sa simbahan? Kayo, ang dami niyong pinaghahanap. Pero kung kayo paghanapan ko, saan mabasa na siya pumasok sa simbahan? Kahit minsan lang, araw ng linggo. Meron? Wala. No, araw ng linggo, sumamba ang mga apostoles. Kahit minsan lang, kahit isang bersikulo lang. O kaya sabi na, ugali ni Pablo na pagkalinggo sumasamba siya. Kahit isa lang. O kaya nga, ang araw ng linggo ay binanal. Kahit isa lang. Ang araw ng linggo ay pinangilin. Kahit isa lang. Ang araw ng linggo ay binasbasa ng Diyos. Kahit isa lang. Pagkadaming talata sa Sabat, doon talaga kayo makipagsiksikan sa araw ng linggo. Kapatid, ang akin pong tinutukoy dito, hindi lang po si Mr. Surato, kundi pangkalahatan po. Atin lang po ang pinaka-guide dito yung mga sinasabi niya. But I'm talking to everybody. Hindi lang po sa kanya. Kasi hindi naman siya ang kaaway ko eh. Tsaka first time ko lang nga siyang nakita. At ako yung mahanga na kahit kabataan pa, nangangaral. Ang gusto ko lang, ang pangaral, maituwid. Kaligtasan tong atin eh. No, ito pa oh. Ano ibig sabihin ng synagogue? For Jewish living is the wake of the revolt. The synagogue function as a portable system of worship within the synagogue Jewish worship. So, kapatid, kasi bakit ko pinalabas ito? Kasi sabi ng iba, wala naman sinabing magsisimba si Jesus doon na. Pumunta lang siya. Yan ay mga pangatirang wala talagang kwenta. Again ha, ano bang gagawin mo sa synagogue? Ha? Ikaw, kung pupunta ka sa simbahan, anong gagawin mo doon? Makipagchismisan? Hindi yan lugar. Anong gusto mo na makipagkwentuhan? Hindi yan lugar. Kaya nga pumunta ka sa simbahan kasi yun ang lugar ng pagsamba. Okay? Yan po yung synagogue. Sinabi niyan, decaying kasi luma na eh, dilapidated na. Kumbaga, dapat ayusin na rin. Ito pang sinabi ni Mr. Suratos. Mr. Suratos said, ang mga apostol at ang mga Kristiyano ay hindi nangingilin ng araw ng Sabat. Ito, may note ako nilagay sa baba. Totoo ba ito? Tama ba siya? Mr. Suratos, sabihan ko po kayo, no po, kami mga Seventh-day Adventist na binanggit mo, sinabi mo pa sa barista. At sinabi mo dito, ang mga apostol o mga Kristiyano hindi nangilin ng araw ng Sabat. How sure are you? Ang binasa mo lang kasi, yun lang sa akala mong pabor. At ibang talata, di mo na binabasa. Ang Biblia po, hindi lang 1, 2, 10, 20 talata. Ang daming talata sa Biblia. Sampulan ko kayo, mali kayo sa pagkasabi ninyo na ang mga follower ni Jesus Christ na tinawag Kristiyano. Siyempre, kung ikay follower ni Christ, tawag siya Kristiyano. Ang mga apostoles, Kristiyano. Mga disipulo, Kristiyano. Si Apostol Pablo, Kristiyano. Sabi kasi nila, hindi Hudyo sila. Pambihira ka naman. Hintil na Grigo nung niniwala kay Kristo, Kristiyano. Ang isang Hudyo na sumunod kay Kristo, Hudyo pa rin? Ano naman yan? Ang Pilipino susunod kay Kristo, magiging Kristiyano. Ang isang insik susunod kay Kristo, magiging Kristiyano. Ang Hudyo susunod kay Kristo, Hudyo pa rin? Ano ba naman yan? Kasi tinatanggihan yung Sabat? So ang tingin ninyo kay Apostol Pablo, hindi sa Kristiyano, hindi sa tagapagsunod ni Kristo? Anong tingin mo? Kasi sabi nila, mga Hudyo yung sila ni Pablo eh. Hindi ba si Pablo nangaral doon sa mga hintil? Bakit nangyari yung mga pinangaralan niya at nabinyagan, naging Kristiyano, tapos siya na natiling Hudyo? By blood, Hudyo siya. Ang iba by blood, Romano. Ang iba by blood, Grigo. By blood, mga Phoenician. Pero nung sila naniwala kay Kristo, anumang rasa o lahi na iyong pinanggalingan, ang isang lang term natin sa Espiritu na kalagay, Kristiyano tayong lahat. Huwag mo siyang ibalik na idiin mo. Hudyo kasi siya, kaya nga Sabado siya.
Ngayon, anong itawag mo kay Kristo? Siya naman talaga nangili ng Sabado. Sabihin mo pa rin sa Hudyo, nasa na nga pinumulan ng Kristyanismo. Mag-isip po kayo. Totoo ba na walang Kristiyano nangili ng araw ng Sabat? O nangili sa araw ng kapahingahan? Ito, bigyan ko kayo mapatid. Magandang balita, Biblia. Okay? Lucas 23:54 hanggang 56. Pakinggan niyo po. At no'y araw ng paghanda at nalalapit ang Sabat. Ito po yung mga unang Kristiyano. Okay? Mga unang Kristiyano ito. Pag sinabi mga unang Kristiyano, mga unang bunga sa pangangaral ni Kristo. Mga Kristiyano ang tawag sa kanila. Ito po. At sinundan si Jose na mga babaeng sumama kay Jesus mula sa Galilea. So mga sumasama ito kay Jesus, itong mga babae ito at mga lalaki pang ito. Nakita nila ang libingan at ang pagkalagay doon ng bangkay ni Jesus. Pagkatapos, umuwi sila at naghanda ng sari-saring pabango na ipinahid sa bangkay ni Jesus. Talatang 56. At nang magsimula na ang araw ng pamamahingang Sabat, nangilin sila ayon sa kautusan. Mr. Sonato, sipin mo, meron naman palang nangilin eh. Sabi mo, walang nangilin. Ito pang sabi mo, paunahan na namin kayo, walang nangilin. O paunahan na rin kita meron. Magandang balita, Biblia, Lucas 23:54 hanggang 56. So mali yung sinabi mo. Balikan ko nga. Ha? At nung sabi niya, wala daw mga Kristiyano na nangilin ng araw ng Sabat. Ang sabi ko naman sa iyo, meron. Bakit? Yan ang talata. Malinaw. Okay? Ito pa. Wala daw apostol, kapatid, na sa araw ng Sabat ay sumasamba o sa araw ng Sabat nangilin. O, balikan natin. Si Paul at si Silas sa Thessalonica. Gawa 17, talatang 1, Good News Bible. Paul and Silas traveled on through Amphipolis and Apollonia and came to Thessalonica where there was a synagogue. So, synagogue, simbahan to. Anong sabi? Acts 17 verse 2. According to his usual habit, Paul went to the synagogue. So, anong sabi, kapatid? As usual. Ano bang meaning ng as usual? Again, ang ibig sabihin ng usual, habit with an individual. Anong ibig sabihin ng as usual, mga kapatid? Have done for so long time. So itong si Apostol Pablo, habit niya na pag-araw ng Sabat, sumasamba siya. Saan, kapatid? Sa simbahan. Anong araw? Araw ng Sabat. Kaya hindi totoo na walang apostolis na nangilin o kaya sumasamba sa araw ng Sabat. Meron. Meron at meron. Ito, bigyan ko pa kayo ng napakaraming talata. Ito ha. Apostle Paul and the Sabbath day. Acts 13 verse 14, may record dito, minsan, nandoon sa simbahan, araw ng Sabat. Acts 13:44, next Sabat, 1, 2 Sabbats na. Acts 16:13, mayroon ding isang Sabat na record yan. Siya po ay naroon sa tinatawag sa simbahan o sinagoga. Acts 17 verse 2, mayroong 3 bisis diyan. 3 Sabat ang tinutukoy diyan. Acts 18:4-11, and he reasoned in the synagogue every Sabbath, and he continued 3 a year and 6 months. So, kung ibilang mo yan, mga kapatid, and there are, continue there, a year and 6 months. So, isang taon kalahati, merong 78 Sabbats. I-total nyo, 1, 1, 3, 78, merong 84 Sabbats. Si Apostol Pablo. Saan? Sa simbahan. Anong araw? Araw ng Sabat. Tapos sabihin mo, walang pumupuntang apostol sa simbahan sa araw ng Sabat o nangilin, o kaya nagbabantay na ng Sabat, 84 times nga ang record na nasa Biblia. Anong ginagawa ni Apostol Pablo sa simbahan? Siyempre naman, sumamba. Ito pa. Mr. Sonato said, hindi rin mababasa sa bagong tipan na ang mga apostol ay nagturo na dapat itong ipangilin. Manapa, ipinag-uutos pa ito ni Apostol Pablo na wag nang magpasako pa sa alinmang alituntunin tungkol sa pahingang araw o ng Sabat. Tanong naman dito, may note naman akong nilagay. Tama kaya ito? Totoo nga kaya ito? Itong talata niya, kapatid, ang kanyang kinuha. Ating basahin, huwag na kayong pasasakop sa anumang tuntunin tungkol sa pagkain o inumin. Tungkol sa kapistahan, sa bagong buwan o araw ng pamamahinga. Pero kapatid, alam po ninyo, ang akin lang pong ipinagtataka sa kanya, ang kanyang paulit-ulit na pinagdidiinan, yung pamamahingang Sabat, wala na.
Pero hindi niya pinagdiinan yung ibang mga kasama naman sana sa talata. Kasi pagkasabat lang ang kanyang pagdiinan o kapahingahan, nasisingle out ang iba o naalis ang iba, ang kanyang pinagdiinan, sabat na lamang at nagmumukhang tama tuloy talaga siya. Bakit? Pag alisin mo yung ibang binanggit, ang tinutukoy, sabat lang talaga. Pero kung hayaan mong nariyan naman sa talata, mayroong ibig sabihin si Apostol Pablo kung ano ito. Ang sabi niya, ulitin ko kaya tuwag na kayong pasasakop sa anumang tuntunin. Ang term nga niya hindi tuntunin alituntunin. So dito ating makita, ang binabanggit niya, tuntunin. Mga rules and regulation. Hindi talaga commandments of precepts tulad ng 10 commandments. Diyos mismo ang may sulat. Meron silang alituntunin. Tulad sa basketball, may mga alituntunin yan. Volleyball, basketball, softball, o soccer, o rugby, at iba pa. May mga alituntunin yan na dapat mong sundan. Tulad sa mga boxing, wrestling, may mga alituntunin yan. Pagka-boxing, hindi ka pwedeng sumipa. Kung kickboxing, pwede. Boxing na kick pa, alituntunin nila yon. Ngayon, kung ating sundan ang kanyang sinabing sabat, ang sabat bang ikapitong araw? Ayon sa pagkabasa mo sa Biblia, alituntunin ba ito? Ito ang problema ng marami. Hindi kasi nila itinuturo na maraming klaseng sabat sa Biblia. Sa Leviticus 23, nandyan ang Levitical law na merong iba't ibang klaseng sabat or kapahingahan. Kapahingahan para sa mga lipin, kapahingahan para sa lupa, kapahingahan para sa itong Feast of Tabernacles. Fiesta din sa mga panganay. Merong fiesta, mga kapatid, sa unleavened bread. May fiesta din sa mga trumpita, sa mga kubol, at marami pa. Yun po yung mga sabas kapahingahan. Yun pong mga yun ay mga alituntunin yun. Feast of Tabernacles, Feast of the Trumpets, Feast of the Unleavened Bread, Feast Passover, at iba pa. Yun po yung mga alituntunin. Pero yung sabat ng Diyos na ikapitong araw, mga kapatid, hindi yun alituntunin. Sinong bigyan mo ng alituntunin, dyan ay ang Diyos nga mismo ang nag-utos. Halimbawa, sa Genesis chapter 2, 1 up to 3. Tingnan nyo Chapter 1, hindi pa nagkasala ang tao. Chapter 2, hindi pa nagkasala ang tao. Pagka chapter 3 na lamang, saka na lang nagkasala ang tao. Chapter 1 and 2, perfect pang lahat. Ngayon, ang Diyos ay nangili ng sabat. Siya nagpahinga. Pinaging banal, binasbasan niya ito. Bakit ang Diyos nagpahinga? Kasi may alituntunin siya? Siya nagpahinga kasi alipin siya? Kasi mamaya ating makita yan. Ang Sabat ay tanda ng pagkaalipin. So ang Kristo po, ang Diyos, ay nagpahinga sa arong Sabat kasi alipin siya? Si Kristo po ay nangili ng araw ng Sabat, mga kapatid, at nagpahinga ayon sa kanyang ugali kasi siya alipin. Si Apostol Pablo ay namahinga din sa anong Sabat ayon sa kanyang kostumbre sapagkat siya alipin. So ibig sabihin ng mga Diyo hanggang ngayon nangangaral sila at nangili ng Sabat kasi siya alipin. Paano na lang pagdating natin sa langit? Sabi ng Biblia, sasamba tayo sa Diyos sa araw ng Sabat. Tayo sasamba ng Diyos sa araw ng Sabat sa langit kasi mga alipin tayo. Naku po, mag-isip po kayo, nakakatakot yung ganyang klaseng mga rason. Colosas 2:16. Kaya tuwag na kayong pasakop sa anumang tuntunin tungkol sa, number 1, pagkain, inumin, tungkol sa kapistahan, sa bagong buwan o araw ng Sabat o pamamahinga. 5 ang binanggit dito. Kung inyo pong pansinin, mga kapatid, maraming klaseng Sabat. May mga alituntunin dyan, tulad na binanggit ko kanina. Yung bagong buwan, pagka magkaroon ng bagong buwan, meron po silang fiesta para dyan. Yung pong sinasabi na tungkol sa kapistahan, meron po yan. Iba't ibang klaseng kapistahan, meron sila. Tapos tungkol sa pag-inom at iba pa at pagkain. Kasi halimbawa sa pagkain sa sanktuaryo, ang pagkain doon ng tinapay na walang libadura, ayon sa kanilang mga tuntunin at alituntunin, dapat ang kumain doon ay ang mga libita lamang na naglilingkod sa sanktuaryo. Yun ang mga tuntunin, yun, hindi yun regular na tinapay na kahit sino lang pwedeng kumain. May mga alituntunin doon. At sa Biblia, mabasa natin na maraming klaseng Sabat at maraming Sabat na kasama sa mga alituntunin or sa tinatawag natin na Mosaic Law.
Pero ang Sabat na ikapitong araw sa linggo, na kung saan ito'y creation Sabat na tinatawag, hindi ito alituntunin. Diyos mismo ang nagbigay, kapatid. Wala pang kasalanan, mag-alituntunin ka. Hindi pa nagkasala sa iba, may alituntunin. Hindi dinagdag din ang Sabat ni kapitong araw. Wala pa ang pagkakasala ng tao. Ang Sabat ni kapitong na rin niya bago pang tao nahulog sa pagkakasala. Kaya ang kautusan ng Sabat hindi dinagdag dahil sa kasalanan. Wala pang kasalanan, ang Sabat nariyan na. Halimbawa, Colossus 2:16. Kinuha ko po ito sa Strong Hebrew and Greek Dictionaries. Ano ba ang ibig sabihin diyan, mga kapatid, na holidays? Ito, Colossus 2:16. Holiday. Anong ibig sabihin yan? Nandiyan sa ibaba po, of uncertain and infinity festival. Oh, kita nyo, ang tinutukoy naman palang mga Sabat diyan, pagkain at pag-inom, iba pa, tungkol sa kanilang mga festivities. Hindi po Sabat na ikapitong araw. Sampulan ko kayo. Ito yung mga kinds of Sabat. Bigyan ko kayo ng 4. Mabasa sa Leviticus 25:3 at 4, Sabat for the land. Okay? Ano Sabat for the land? 6 na taon, mag-ano ka? Magtatanim, mag-anit, iba pa. Pero pagka ikapitong taon, pahinga ang lupa. Sabat para sa lupa yon. Leviticus 16:29-31. Bawat taon, sa ikapitong buwan, sa 10 araw, pahinga hindi sa lupa, pahinga ng Hudyo yan. 1 buwan naman sila magpahinga. Sabat din yan. Jubileum Sabat o Jubileo. 25:8-22. 49 years, magtanim, mag-ani at iba pa. Pero sa pang 50 years, lahat ng alipin na yung binili, uuwi sila. At lahat ng alipin, maging malaya, ang lupa na yung binili o yung sinangla sa'yo, ibalik na walang bayad. Every 50 years yon. Para hindi mawala yung ang kanila pong mana galing sa Diyos. So mga Sabats din po yan. Na mga alituntunin yan. Yan yung mga alituntunin. Pero itong Sabat na isa, Sabat of the Lord, Leviticus 23:4, 7th day of the week. Ang sa lupa, 1 year. Ang sa Hudyo, 1 month. Ang para sa mga lipid, every 50 years. Ang sa Diyos, every 7 days of the week. Yearly, monthly, weekly. Ang sa Diyos, weekly. Yung yearly, monthly, every 50 years, yun ay mga alituntunin. Pero yung Sabat ng Diyos, hindi yan alituntunin. Ang Sabat ng Diyos, mga kapatid, ay hindi po yan alituntunin. Again, so Leviticus 25, talatang 2, yan po ay Sabat para sa lupa, ikapitong taon. Ito naman pong Sabat for the Jew, 1623, bawat ikapitong buwan. Ang Sabat na Jubileum ay bawat 50 years, doon yan. Ang Sabat ng para sa Diyos, kapatid, kaiba. So may Sabat para sa lupa, Sabat para sa mga Hudyo, Sabat, Jubileo, at may Sabat ang Diyos na ikapitong araw sa linggo na siyang ating ipinangingilin ngayon. Buhat pa nung paglalang. Hindi panahon ni Moses, ha? Hindi panahon ng mga Hudyo. Kundi buhat pa nung paglalang. Ano ang sabi? Yun ay mga seremonyas. Pero ang Sabat ng Diyos, hindi po ito nawala. Ang Sabat na seremonyas, mga festivals at iba pa, hinulaang tanggalin. Natanggal nga po yan. Ayan po ang mga talata. Sampulan ko kayo, ha. Huwag na kayong magdala ng mga walang kabuluhang alay, kamangyan ay karumaldumal sa akin. Ang bagong buwan, so nandyan, no? Bagong buwan, nabanggit di ba yan sa Kalusas, bagong buwan? Oh, dapat ipaintindihan. At ang Sabat, di ba nabanggit din yung Sabat doon? Bagong buwan, kapistahan, pag-inom, pagkain, at mga Sabat. Oh, at ang tawag ng mga kapulungan, o di ba mayroon silang mga pagpupulong, hindi ako makapagtitis sa kasamaan at takdang pulong. O di ba may pagpupulong din sila? Bawat kabilugan ng buwan, bawat new moon. 14, ipinagdaramdam ng aking puso. Tingnan niyo pa, ipinagdaramdam ng aking puso ang inyong, pag sinabing inyong, hindi kanya, hindi akin. Ang sabi ng Diyos, ang inyong mga bagong buwan. Di ba yung bagong buwan nabanggit yan sa Colossus 2:16? At ang inyong mga tagdang kapistahan. Hindi ba yung kapistahan nabanggit din yan doon sa Colossus 2:16? Mga kabagabagan sa akin at ako'y pata sa pagdala ng mga yaon. Talatang 15. At pagka inyong iginagawad ang inyong mga kamay, aking ikukubli ang aking mga mata sa inyo. So, kaninong Sabat ang nawala? Ang aking Sabat na inangkin ng Diyos o inyong Sabat? Ang inalis dito, ang inyong Sabat. Yun sa Colossus 2:16 na tinutukoy sa atin na sa kabuuan kapistahan at mga seremonyas o alituntunin o mga tuntunin, ito yung tinutukoy. Pero yung Sabat para sa Diyos, kapatid, hindi pinaglikat. Tingnan nyo po. Oseas 2:11, kanya din inalis yung kanyang Sabat para sa lupa naman ito. Halimbawa, akin din namang paglilikatin ang kanyang
mga kalayawan, ang kanyang mga kapistahan, nabanggit na naman dito ang kapistahan, ang kanyang mga bagong buwan, o di ba? At ang kanyang mga sabat, at lahat ng kanyang takdang kapulungan. So dito kapatid, kanina inyong, ngayon kanyang. How about ang sabat ni ng kinang Diyos na aking sabat? Hindi nawawala. Kapatid, yan po ang malinaw na sinabi ng Biblia. Ang sabat para sa Diyos, natanggal. Sabat para sa lupa, natanggal. Sabat para sa mga lipin, natanggal din po naman. Pero ang sabat ng Diyos na isinulat sa 2 tapyas na bato na ikaapat sa 10 utos, alalahanin mo ang arong sabat upang ipangilin. Nagmula pa yan sa creation, hindi po yan nawala. 10. Genesis 2:1-3. At nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng natatanaw sa mga iyon. At ng 7 araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ng 7 araw sa madlang gawa niyang ginawa sa 7 araw. Sino po? Ang Diyos. At binasbasa ng Diyos ang 7 araw at kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Anong ginawa ng Diyos kapatid sa 7 araw? Siya po ay nagpahinga, pinagpala at pinakabanal. Ngayon, kung sabihin mo, mamaya makita natin na ang Sabat ay tanda daw ng pagkalipin. Palibas siya ang Diyos nagpahinga sa araw ng Sabat. Alipin ba siya? Palibas ay pinagpala niya ang Sabat. Alipin ba siya? Palibas ay pinakabanal niyang araw Sabat at kanya ipinangilin kapatid, kaibigan. Ito sapagkat naging alipin ba siya? Kung yan ang inyo pong rason, sabihan ko kayo, magbago na. Maling-mali yan. Bakit? Ang pagkailipin ng mga Hudyo, after 3,000 years pa yan mga kapatid. Wala na si Abraham, wala na si Isaac, wala na si Jacob. Sila po, mahal ko mga kapatid, ay naging bilanggo sa lugar ng Egypt. Pinalabas silang hindi nila naranasan na maipangilin ang araw ng Sabat, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan. Kaya sabi niya, ang Sabat na sa Genesis, dapat kanila din ipangilin sapagkat ang Diyos ang nagpala. Pinaging banal at pinakabanal ang araw ng Sabat. Ano bang mahirap dito intindihin? Mahaba-haba pa ito eh. Brother Revin, wala tayong no? Pwede pa tayo madiretso hanggang 8 o'clock, Okay, sige. Mayroon pa tayong mga kapatid, pag-aralan natin alas 8. Konting panahon na lang, ang ating oras, siguro mga 4 minutes na lang. Mga kapatid, tayo po'y matatapos na. Wala muna siguro tayong hardin ng pananalangin. Mga kapatid, ano po? Kasi gusto kong tapusin ito. Itong sinabi ni Mr. Sorato. Ito sabi pa ni Mr. Sorato. Bakit ipinag-uutos ng mga apostol na huwag nang magpasakop sa anumang utos tungkol sa Sabat? May nilagay akong note. Ito bang tamang pagkasabi ng Colossus 16, ating muling basahin? Kapatid, sinabi niya, bakit ipinag-utos ng mga? Ang term niya dito, mga. Samantala, si Pablo lang ang may salita sa Colossus 16, ginawa niyang plural, mga. Bakit ginawa niya mga? Para lang lumabas na hindi mag-isa si Pablo. Marami palang apostol na nagsabi. Bakit? Mga apostol pala nagsabi. Pero sa Colossus 16, si Pablo lang ang may wika, ang may sabi. O ito, sabi pa niya, ang apostol na huwag nang magpasakop sa anumang utos tungkol sa Sabat. May sinabi ba sa Colossus 16 na utos tungkol sa Sabat? Bakit Sabat lang tinutungkol niya? Again, masabi ko po sa inyo na dito, pag Sabat lang tinutukoy mo, sinisingle out mo ang Sabat, Sabat lang ang mapukusan. Samantala, kung isama mo pa yung 5, nasa Colossus 16 naman, may tinutukoy talaga siyang iba, hindi Sabat lang. O, again, basahin natin Kaya tuwag na kayong pasakop sa anumang tuntunin tungkol sa pagkain, inumin, tungkol sa kapistahan, at sa mga bagong buwan sa araw ng Sabat. Sinabi ba diyan na huwag magpasakop sa pamahingang Sabat? Tulad sa pagkasabi niya. Sinabi ba na nag-utos ang mga apostol na ang araw ng pahingang Sabat ay huwag nang sundin anuman? Binago niya ang pagkasabi ng apostol. Bakit pinag-utos ng mga apostol na huwag nang magpasakop sa anumang utos tungkol sa Sabat? Wala kang mabasang utos sa Colossus 2:16. Pero sa kanya meron. Ito, ulitin natin. Kaya huwag na kayo pasakop sa anumang tuntunin. Hindi po utos, kapatid, tuntunin. Tungkol sa pagkain o anumang. Wala kang mabasa dyan na huwag mapasakop sa utos ng Sabat. Walang ganon. So dito ating makita na wala sa talata, pero ipinapalagay na nandoon para lamang magkaroon ng kapit, para lang masabi ng mga tao, oo nga wala naman doon. Wala. Araw pa may ng Sabat. O ito, sabi ni Mr. Sonato, ang Sabat ay pinag-uutos lamang sa unang bayang Israel. Ang panghilin ng Sabat, yung mga lumabas lamang mula sa Egypt. Mali na naman ito. Ang araw ng Sabat, di pa sila lumabas sa Egypt. Ang sabi ng Panginoon, kapatid, na mahinga siya, pinagpala niya, binasbasan niya ang araw ng Sabat. Wala pa ang mga Hudyo. Ni wala pa nga si Abraham. Ni hindi pa nanganak si Eva at si Adan.
na hindi pa napatay ni Cain si Abel. Wala pang baha panahon ni Noah. Ang Sabat ni Kapito nariyan na. Tapos ang Sabat daw ay para dito sa ipinagutos lang sa unang bayan, yung bang lumabas galing Egypt, doon lang daw ito pinagutos. O, tingnan natin na kung totoo yung sinabi niya. Upang alalahanin pinalaya ng Panginoong Diyos. Ang sabi niya. Ito. Mga talatang ginamit niya. Ito yun ha. Exodus 31:14. Ito ang sabi niya. Inyong ipangilin ang Sabat nga sapagkat siya ay pangilin sa inyo. Bawat lumapastangan ay walang pagsalang patayin. Sapagkat sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw na yaon ay ihiwalay ang taong yaon sa kanyang bayan. Kaya't ang mga Israelita, mga anak ni Israel ay nangili ng Sabat na tuparin ang Sabat sa buong panahon na kanilang lahi na palaging tipan. So ang ibig sabihin niya, mga Israelita lang daw nangili ng Sabat. Ang sagot ko, mali. Bakit? Hindi totoo. Mismo ang mga hindi Israelita sa lumang tipan nangilin din ng Sabat. Hindi totoo na mga Israelita lang ang nangilin. Pati hindi Israelita nangilin. Halimbawa, Isaiah 56 verse 1. Ganito ang sabi ng Panginoon, kaya't mag-ingat ng katulan at magsigawa ng katuwiran. 2. Mapalad ang taong gumawa nito at ang anak ng tao na hawak dito na nangingilin ng Sabat. Mapalad pagka nangingilin ka ng Sabat. Sino ito? At huwag ding magsalita ang tagaibang lupang hintil na nakilakip sa Panginoon na magsasabi, tunay na iwalay ako ng Panginoon sa kanyang bayan. At huwag ding magsabi ang bating, narito ako'y punong kahoy na tuyo. O ito pa. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa mga bating na nangingili ng aking mga Sabat at pumipili ng mga bagay na nakalugod sa akin at nag-iingat ng aking tipan. Oy kapatid, mga hintil pala sa lumang tipan, nangingilin din ng Sabat, hindi lang Hudyo. Diyos pa ang may wika niyan. Kaya ang sabihin ninyo na ang pangingili ng Sabat para lang sa lumang Israelitang lumabas sa Egypt. Mali. Ito, talatang 6. Gayon din ang mga tagaibang lupa hintil na nakikilakid sa Panginoon upang magsipangasiwa sa Kanya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon upang magsipangasiwa sa Kanya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon upang maging Kanyang mga lingkod. Bawat nangili ng Sabat upang huwag lapastanganin at nag-ingat ng aking tipan. Kapatid, bawat, hindi Hudyo lang. At isa sa sample dyan, binanggit na lang word for word, hintil or taga-ibang lupa. Well, mga kapatid at mga kaibigan, ito pong sinabi ni Mr. Surato ay atin pong babalikan sapagkat oras na po para sa atin pong pag-aralan natin ministry na tayo po, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, ay magpapatuloy na lang po sa bukas ng gabi. Live po tayo mga kapatid, bukas ng gabi uli, no? Live po tayo. Ang hiling ko sa Panginoon na kayo po ay patuloy na pagpalain. Hindi po ako nagagalit. Hindi ko po nilalait kayo at walang dahilan gawin ko yon. Akin lang pong pinagdiinan dito. Medyo malakas lang aking boses. Talagang malakas naman boses ng mga kapatid. Kahit bulong naririnig eh. Pero ito masabi ko po sa inyo na po. Akin lang pong pinagdiinan. Ang term natin ito sa English, emphatic voice. Talagang may emphasis talaga. So, I hope mayroon po kayo natutunan. Mga kapatid, mga kaibigan, may mga natutunan po ba kayo mga kapamilya kapag-asa? Kung kayo po'y meron natutunan, pwede po ba kayo mag-message sa akin? Evangelist Dison, purihin ang Diyos. Malinaw ang kanyang salita. Purihin ang Diyos. Marami kami natutunan. Purihin ang Diyos sa kanyang salita sapagkat muli ay napalaala sa amin ang mga salita ng buhay. Kapatid, mag-message po kayo sa akin at kayo po'y aking pasasalamatan. Tayo po'y manalangin sa pagtatapos. Dakila naming Diyos na nasa langit, salamat po sa inyong mayamang pag-ibig. Salamat sa inyong kabutihan. Salamat sa inyong pagliligtas. Salamat na ikay nariyan. Salamat, Panginoon, sa mga salita ng buhay na nagbubukas ng aming mga puso at isipan. Pagpalain nawa ang bawat isang nakikinig ng inyong salita. Kayo nawa, Panginoon, ang siya pong sumaamin. Magpala ngayon at magpasawalang hanggan. Mga kapatid, lahat na mayroong kahilingan sa Panginoon, ating pong ilapit. Tanggapin ninyo ang pagpapala ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo, ngayon at magpasawalang hanggan. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.
Mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pakikinig at subaybay sa ating Jesus is Coming Again Ministry. Ako po ang inyong kapatid kay Kristo, Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. Nagsasabing, manalig ka at lumapit sa Panginoon, di ka mapapahiya. Bukas ng gabi uli, live tayo. God bless and more power. Thank you very much. Thank you. Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Sa Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, humanda kang siya ay salubungin. Jesus is Coming Again program. Inyong makakasama at mapapakinggan ang kilalanang tagapagsalita sa ating Jesus is Coming Again program. Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. King comes through the gate.